The gospel today, no, talks about always, no, lagi po itong napapakinggan natin na this is the unconditional love of God, no? The unconditional God's love. The story, we always heard about the two sons. No? Actually, tatlo sila. No? The father, the son, and the younger son, and the older son. Alam naman natin sa istoryang ito na may isang anak na hiningi niya yung kayamanan na para sa kanya. And sa kagustuhan niyang makuha ito at lustayin, what he did is that pagkakuha niya ng kayamanan, he make a journey going out to other country. The story is very short. Alam naman natin na pagdating niya dun sa country niyon, what he did is that nilustay niya yung pera. No? Ginawa niya lahat ng mga bagay na makakasaya sa kanyang sarili. At nung maubos ito, may dumating na famine and then wala na siyang pera. So nagugutom na siya ngayon. Dahil sa kagutuman niya, mayroon siya nakilala doon, ngunit hindi naman siya binigyan ng posisyon na maganda. Siya ngayon ay nag-aalaga ng babuyan. Nagpapakain ng mga baboy. And then what happened is that nagkaroon siya ng sense, he come to his senses ng pag-iisip na samantalang doon sa lugar ng aking ama, no? Kasi kinakain na rin niya yung pagkain ng baboy eh. Just imagine, ano? Pagkatapos mong makuha yung limpak-limpak na kayamanan ng iyong ama, nagpakasasakal sa lahat ng mga bisyo, no? Sabihin na natin, baka alak, babae, no? Nandyan na rin, ano? Pati pagsusugal siguro, ginawa na rin niya, kaya naubos. So, sa akala niya, yung pera hindi mauubos, no? So, what happened to him? Yun, dumating na siya doon sa sitwasyon na wala na siyang pera at kailangan niyang kumain at nagugutom nga siya. Isang pinakamabigat na problema na dumating sa buhay niya is yung dumating sa kanyang kaisipan na walang-wala na siya. And it come to his senses that samantalang doon sa tahanan ng kanyang ama, hindi pwedeng mangyari sa akin to eh. Right? Most of the time, in our lives, no, pag dumating ang biyaya, minsan nakala natin yung biyaya dumating na yun, parang hindi mauubos. And what we did, bili tayo shopping dito, no? Bili ka ng branded, o kaya bigay dito. Walang masama eh, no? Bigay ka ng dito. Hindi ka nagplano. Hindi ka nagplano. Actually, nangyari sa akin itong ngayon eh. Ito sinishare ko na ito. Nagpagawa ako ng bahay. My daughter told me, ikaw ba pinagplanuhan mo ba yan kung magkano gagastusin dyan? Ano? Actually, anak, in-estimate ko lang. Sabi ko gano'n. Ayun na nga, it came to my senses na nung tumatakbo na yung construction, eto na. Yung cash flow against doon sa papunta sa construction cost, hindi siya nagmamatch ngayon. Pero ayoko muna pumunta doon sa nangyari na sa akin. But what I'm going to share is that makikita natin na itong anak, dahil doon sa pagpapakasasa niya, nagkaroon siya ng, alam na natin, it's a sin. Ano? At isa sa mga naisip niya, yung bumalik nga sa kanyang ama at sabihin na lang niya, Ama, patawarin mo na ako sa lahat ng nagawa ko, yung pagkakamali ko. At sa isang banda, doon ko naisip, no, yung responsibility natin bilang mga tao, napaka-importante yung we come to our senses that when we come in a situation na alam naman nating pangit, nagkamali ka, go back. No? Bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka sa iyong ama. Bumalik ka sa Kanya. And what he did is that bumalik siya. The beautiful in this story is that nung pabalik pa lang siya, alam niyo na mangha ako doon sa first word of the description of the father, kung saan sabi doon, when he saw his son far away, layo pa lang, nakita niya na yung anak niya.
No? Just imagine, siguro naman, wala naman siguro magulang na hindi nakakakilala sa anak, kahit nga siguro nasa mall kayo, di ba? I remember, Eunice nawala eh. Nawala si Eunice sa mall. At siyempre, nag-worry kami mag-asawa, nasa na si Eunice? Pero dahil kilala mo yung anak mo, no? Nandun siya sa isang sulok, para bang may tinitingin siyang toys. Yung likod niya, kahit hindi mo siya nakikita yung mukha, alam mong si Eunice yun. Right? Normally, yun ang ng parents sa kanyang mga anak eh. And this is what really happened when the father saw his son, no? Malayo pa lang, hindi yung son tumakbo. Sino ang tumakbo? Yung ama. He ran towards to his son and kissed him and begged him, no? And sabi nga dito, where is that? Sorry. Nawala. He felt compassion and ran and embraced him and kissed him, no? He felt compassion. The God that we serve is more than that, no? That's why the love of God is unconditional. Yung pagmamahal ng Diyos, hindi ito nagbabatay sa ginagawa nating pagkakamali. Hindi ito nababatay sa ginagawa nating tama. At hindi ito nababatay sa dami ng ating mga kayamanan dito sa mundo. No? God's love is really His love. No? It's not our love, it is God's love. Noon pa man, minahal niya na tayo sa kabila ng ating pagkakasala. And yet, what He did, He sent His only begotten Son to save us, to rescue us, and bring us everlasting life. This is our God. This is our Father. He sent His Son. Ang maganda pa rito, yung habang yung anak humihingi ng sorry, huwag na, kalimutan mo na yung anak, halika. Masaya ako at dumating ka. Because what? For his son, sabi nga niya dito sa scripture, for this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and had been found. And let's get being merry. Sa isang insidente, minsan nata ako nawala. I don't know kung nawala ako. Isang araw lang. Pag-uwi ko ng bahay, galit yung tatay ko. So, kabaligtaran no? Hindi po kasi ako lumaki doon sa magulang na tatay na talagang punong-puno ng pagmamahal actually. Ako, pagka napapagalitan ako ng tatay ko talaga, nung araw, talagang yung tatay ko, yung pamalo niya, kailangan mabali yon hanggang sa tumigil lang siya. So that's the story of my life to my father. Hindi talaga gano'n. And ang nakakalungkot doon sa sitwasyon namin mag-ama, nung siya ay palisan na rito sa mundo, nandun siya sa bahay namin ni Nelia. So, kami nag-alaga. Hindi ko mawari na dahil sa experience ko na yun sa kanya, dumating ako sa point talaga na I asked forgiveness for this, Pero kwento na lang ito, but I asked already the forgiveness of God on this. Yung bang bumalik sa alaala ko yung mga ginawa niya, and tapos sabi ko nga sa sarili ko, ngayon ako mag-aalaga sa'yo. Ano yung mga ganun, But the good thing is that, sabi nga niya, nakausap ni Nelia yung father ko, sabi niya, and sabi doon ng tatay ko sa kay Nelia, Nel, ano ba nagawa akong kasalanan? No. Doon ko naisip na sa katandaan ng tao, hindi niya na maaalala kung ano man yung nagawa niyang masama o kabutihan. Kasi nasa verge na siya ng, alam mo na, padisa na rito sa mundo. I realized that ako pala may pagkakamali. And I asked forgiveness to God about that situation. Hindi ko nasabi sa tatay ko na sorry tay, pero in my heart, I asked for forgiveness to him. Kaya yung mga last moment niya, talagang sinikap ko na kung anong gusto niya, ginagawa ko na lang. And Nelia is keep telling me na, babayaan mo na, patawarin mo na yung tatay mo tungkol dyan. The kind of forgiveness that the father did in this story is very, very way different. Pagkakita pa lang niya sa anak niya, nagsasalita pa lang, sabi ng anak niya, halika, kalimutan mo na yan. Pumalakpak, tinawag ang servant, di ba?
get the best robe. No? Suotan ng ring. Yung sandas, siguro puro putik yun. Eh. Just imagine, nasa swine ka eh. No? Papakain ka ng baboy. A transformation of a person who is from loss into a new beginning of life. This is what Father Obed said last Thursday. Sa Panginoon Diyos, lagi niyang itinutuon sa atin yung pagbabago at transformation of life sa buhay natin. That is why, dito sa simbahan natin, you will realize na habang lalakad ka sa Marimar, this house of God, God is waiting us every day. Looking far away. Seeing you that you will come to this day. Whether Sunday yan, or Tuesday or Monday, God is always looking far away sa simbahan na to. This is not just a merely structure. This is the house of God. Kahit ang kasalanan natin, you cannot, God doesn't matter your sin to Him. In 1 Peter 4:8 said that love covers the multitude of sin. In Romans 5:20 said, where sin increased, grace abounded all the more. Kaya nga mga kapatid, God is always looking us far away, waiting for us. Kasi gusto niya, He could celebrate His table. Sorry. Marami pa akong sasabihin, kaya lang napapangunahan tayo ng ng ating nating basyon natin. And this is the very example of God's love, Amen. I would say. It's true. Here's the evidence. At the Eucharist, at His table. Dito magse-celebrate tayo, no? He killed a fattened yung tatay, no? But God is different. He sent His Son, Jesus, to die for our sins. And after that, wala na. Glory and honor unto Him. No? And now we are now in the table of His presence. Drink and eat. Diba? I will end up my reflection in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For those who believe in Him should not perish, but have eternal life. Hallelujah.